Paggising sa umaga, excited ang barkada. Kaliwa kanan halina at sumayaw. Lux na lux, I'm feeling this summer. Join the fun, let's dance together. Halina at sumama sa saya. It's a fun summer pag lux sama-sama. Lux na lux, I'm feeling this summer. Sa panulat ni Michael Dio, sa direksyon ni Kyle Paderes de Leon. Pabiyahe ka po ba? Isa-isa lang po. Mahina po ang kalaban. Swerte ka talaga. Naku, si tatay, binubuwala na naman ako. Anong pagsubok ang kaya niyang harapin? Sipag at tiyaga at determinasyon, samahan pa ng pagdadasal, magtatagumpay din itong negosyo ko. Ano nang mangyayari? Paano? Para sa pamilya. Hindi ko na alam ang gagawin. Ipit na tayo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Mapaparaan na natin to. Para sa minamahal. Hi, B, I love you. I love you, B. Bye! Ngunit ang landas ng tagumpay ay hindi madali. Ikaw, saang landas ka dadalhin ng iyong bawat hakbang? Anong landas ang naghihintay kay Ana Magkawas? Abangan. Excited na akong umuwi. Makikita ko na si Inay tsaka si Itay.
Lubos akong nagpapasalamat sa inyong gabay at pag-iingat sa gitna ng aksidente. Hindi ko po maipaliwanag ang inyong pagmamahal, ngunit alam kong ako ay inyong iningatan. Ito po ay aking pangalawang buhay at alam kong may plano po kayo para sa akin. Palakasin po ninyo ang aking pananampalataya upang magtiwala sa inyong kalooban. Patuloy akong magpapasalamat sa inyong pagmamahal at proteksyon. Sa inyong pangalan. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon sa'yo, Ana, at hindi ka nasaktan. Kaya nga, anak. Naalala mo ba yung lagi kong sinasabi sa'yo nung bata ka pa? Swerte ka talaga, anak. Pati kay Lord, napakalakas mo at safe ka sa aksidente. Thank you, Tay. Ate Ana, happy kami at safe ka. Next time, doble ingat sa biyahe, ha? Yes. At dahil dyan, kumain na tayo. Ready na ang merienda. Tara, kain na tayo. Uy, masarap to Oo, ayan, kumain kayo. Masarap yan, gawa ni Mami. Uy, namiss ko to. Hi, B! Ito, kumakain kami nila Inay, Itay, tsaka ng kapatid ko. Ikaw, B, kamusta ka na dyan sa Qatar? Eto, okay naman. Okay pa din. Ay, grabe siya. Ikaw din, B. Umaghay ka kay Inay. Hi, Mel! Ingat ka palagi dyan sa Qatar, ha? At kay Itay din. Huwag kang mag-alala dito kaya na at okay na okay siya. Tara, Biyo, kain tayong sarap ng biko gawa ni Inay. Gusto ko na nga yan eh. Di ba, Louie, pag uwi ko ng Pinas, kakainin ko lahat ng mga nabis kong kainin. Lalo na yung mga luto ni Inay. Kain pa ito. Uy, sarap niyan. Banana cute. Galing ako ng Manila. Every first Monday of the month, meron kaming reporting sa head office namin. So, medrep ako noon. And then, gabing-gabi na yon nung natapos kami. Then, nung time na biyahe na yon, si B, which is yung husband ko ngayon, tinatrack niya ako. From Qatar, tinatrack niya ako dun sa phone niya. Parang binabantayan niya kung makakauwi ba ako ng safe. Parang siguro, ewan ko kung nakutuban ba niya na may mangyayari, kaya nakatutok lang siya sa akin. Kasi nung time na tumigil yung sasakyan, parang kinabahan siya bigla. Anong nangyari? Ba't hindi ako gumagalaw? Bakit hindi na gumagalaw yung tracker, yung sasakyan ko? Tapos, nung natumawag siya, na sinabi ko nga na aksidente ako. E noong time na yon umuulan. So parang dumulas yung likod ng gulong doon sa gutter ng kalsada. Medyo malalim yung kalsada. Hindi ko na-control yung manibela until nagdire-diretso ako sa concrete barrier. And alam mo ba, kung wala yung concrete barrier na yon, malamang sa malamang nahulog na ako sa bangin. Kasi after that, parang bangin na yung diretso nun. Kaya yung sasakyan ko nun, time na yon, talagang yuping-yupi, total wreck talaga siya. And alam mo yung feeling na, Lord, thank you kasi buhay pa ako. Hindi mo iisipin na
pag nakita mo yung sasakyan, hindi mo iisipin na mabubuhay yung nasa loob. Yung moment na bumangga ako sa concrete barrier, para sa akin, ano na yun eh, blessing din yun ni Lord na niligtas niya ako sa pagkakahulog sa bangin. Tapos walang nangyari sa akin, walang galos, as in walang galos. Good thing na na-activate yung airbag sa loob ng kotse, naka-seatbelt ako. Buti na lang naka-seatbelt talaga ako kasi sa lakas ng impact, baka tumalsik ako from dun sa salamin ng kotse. Yung naramdaman ko nung time na yun na, Lord, thank you dahil niligtas mo ko. Salamat sa pangalawang buhay. Kasi iisipin mo talaga na parang imposibleng makaligtas ka doon sa lakas ng impact at doon sa nangyari sa sasakyan. Ayun nga o baka kinatok din ako ni Lord na hinay-hinay lang, pause ka muna sandali. Parang nung time na yun, iniisip ko kung ano kaya yung gusto niyang iparating sa akin, bakit nangyari yun? Bakit kinatok niya yung puso ko or yung katatagan ng loob ko dun sa sitwasyon na yon. Kasi nung time din naman na yon, hindi na ako nagpadala sa ospital. Kasi nga wala naman akong galos eh. Wala naman nangyari sa akin. Okay naman ako. Yung sasakyan lang din talaga, yung sobrang malaki yung damage na parang hindi mo na siya magagamit pa ulit. Parang ang nasa isip ko kasi nung mga panahon na yun na nagtatrabaho ako is maiahon yung pamilya namin eh sa kahirapan na sana maibigay ko rin yung, alam mo yun, yung parents ko na hindi na sila magtrabaho, na ando na lang sila sa bahay, okay na lang sila. Kasi tumatanda na rin sila. Hindi ko kasi tanda yung date nung nung na-aksidente ako eh. Pero parang the next year, hindi naman siya ganun katagal sa Qatar. So parang after 2 years, ayan, bumalik na rin siya ng Philippines. Tapos, nagplano na kami magpakasal. And hindi na siya bumalik. Oo naman, palagi naman yan kasama sa mga prayers natin kay Lord. Pero higit sa lahat, syempre maliliit pa kasi yung mga anak ko. So parang yung isa sa pinipray ko talaga is mapalaki namin sila ng tama. Mapalaki namin sila na may takot sa Diyos. Kasi yun yung pinakamahalaga. Siyempre lahat nung success na natatamasa namin ngayon, lahat ng mga bagay na meron kami ngayon para din naman sa kanila. At gusto namin maipagpatuloy din nila eventually, 'di ba? Kasi dadating yung time, tatanda tayo, and dito hindi naman to panghabang buhay. So gusto namin ma-impart din sa kanila kung paano nyo pahalagahan yung pinaghirapan ng mga magulang nyo, paano nyo pahalagahan yung mga bagay-bagay, at syempre paano kayo rirespeto sa mga tao at the same time. Kasi ang isa sa mahirap sa pagpapalaki ng anak, 'di ba, is kung paano mo sila mapapalaki ng mabuti, may takot sa Diyos, at may respeto sa bawat tao. Sa probinsya sila, mas sila dun eh, mas gusto nila doon magstay. Parang, alam mo yung parang feeling nila nasa talagang at home sila. Ang ganda ng negosyo ko. Lumalago na unti-unti. At tumadami na din ang clients ko. Dami pa nag-i-inquire. Ay, sarap ng ganitong feeling. Sipag at tiyaga. At samahan pa ng determinasyon. Patuloy na magiging matagumpay itong business ko. Uy, ang dami nag-like, ang dami nag-comment. Grabe, ang dami nagkagusto sa mga paninda kong bags. Thank you, Lord. Marami. Yun ang hindi alam ng iba o ng karamihan. Kasi parang nakikita lang nila usually yung tagumpay eh. Or eto, yung malaking bahay, yung nabibili mo yung gusto mo, 'di ba? Pero hindi alam ng lahat ano-ano ba yung mga bagay na sinakripisyo mo. Ano-ano ba yung mga bagay na ginawa mo para makamit mo to. So ang dami na lagi tayong puyat, though ako naman kasi workaholic naman din talaga ako, na gusto ko rin palagi ako may ginagawa, hinahanap-hanap ko rin. Pero alam mo yung nauubos din yung oras mo, nawawalan ka ng oras sa pamilya, pero sinusubukan ko at pinipilit kong balansehin pa rin kahit papano na
nakakausap ko pa rin yung mga anak ko, nakakakwentuhan ko pa rin sila, nakakapaglaro pa rin kami. Yun nga lang, hati yung oras ko. And I'm thankful na sobrang supportive ni B, nung asawa ko, sa mga ganyang bagay, na naiintindihan niya yung sitwasyon ko at andyan din siya sa likod ko para tapikin ako kapag sobra na, wait lang. Ngunit sa kabila ng pag-angat ng negosyo, ay may panibagong pagsubok na naman na dumating. Hello, Ate Ana. Kamusta kayo dyan? Uy, Tony! Hello! Okay lang ako dito. Kamusta ang inay at tatay? Eto nga, at nag-aalala sila sa'yo at kinukulit akong tawagan ka raw. Eto nga't kakausapin ka. Narinig mo na ba yung balita tungkol sa lockdown dahil sa COVID-19? Kamusta ka dyan, si Mel, at yung mga apo ko? Okay lang kami dito, Nay. Lahat kami dito ay safe. Kayo ni Itay at ikaw po ang mag-ingat kasi ang mga matatanda po yung mabilis magkaroon ng COVID. Mag-ingat kayo dyan ha. Delikadong virus na to. Opo, Tatay. Kayo po, mag-vitamins po kayo everyday ha, para hindi po kayo magkakasakit ng COVID. Tapos kung may mga pautos po kayo, Nay, ibili nyo na lang po kay Tony. Para hindi na po kayo lalabas. At pag pumasok na kayo sa bahay, mag-sanitize palagi para iwas tayo sakit. Okay? Oo, ate. Ako nang bahala sa mga kailangan dito sa bahay. Sige na, mag-iingat kayo dyan. Bye-bye. Bye. B, dumadami na yung cases ng COVID-19 na yan. Grabe talaga tong virus na to. Buong mundo apektado. Oo nga, B. Nag-aalala nga ako sa negosyo natin. Paano kaya to? May mga balita kang kumakalat na ganyan. Pero B, saka mo na isipin yan. Ang importante ngayon, yung health natin. B, mag-grocery ako para meron tayong stocks ng foods, vitamins at mga gamot. Iba na ang handa ngayong pandemic. Ako na lang mag-isang lalabas para mag-grocery. Okay, sige ha. Mag-face mask ka at mag-face shield. Tapos pagbalik mo sa bahay, mag-sanitize ka para safe ang buong bahay, pati na rin ang mga bata. Okay, B. Alis na ako para di ako gabi na. Bye, B. Bye. Sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ipinatupad ng gobyerno ang isang pangbansang lockdown upang mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang kalusugan ng mga mamamayan. Narito po ang kabuuang report sa Flash. Lockdown! 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 Ang gagawin ko? Paano na tong negosyo ko? Paano yung mga deliveries? Paano yung mga staff ko? Paano kung bawal lumabas? Paano ko sila matutulungan kung ganito ang sitwasyon? Paano kung mawala ng lahat ng ito? Hanggang kailan ba tong lockdown? Ano nang mangyayari? Paano? Huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay may plano ng kapayapaan at kaligtasan para sa iyo. Jeremias, Kapitulo 29, Verso 11.